Pabata po kayo. Ayan. Okay, Okay, Ben? Okay. Yun nga lang po. Yung nga lang. Yun ang problema. Yun ang problema. Yan ang problema. Yun ang problema. Yun ang problema. So, okay. Na pinaka makulit. Sa akin. Magagawin natin dito, pre. Okay, welcome sa lahat. Welcome sa lahat. Ito na. Wala, yun na pala. Recorded na pala. Welcome. Welcome sa lahat. Hindi tayo ngayon sa... Hindi, kanina pa kami nagre-record. Ano ka ba? Kanina pa pala to. Palakpakan. Ay, palakpakan naman kayo dyan. Welcome sa isa na namang episode ng palakpakan. Collabo. Iniimbitahan po namin Hindi natin alam kung anong mangyayari dito. Wala. Walang rules dito. Walang plano-plano. Gab, makukulit ako dito. Nandito tayo sa ilalim ng artwork ni Bato. Shout out. Yan. Thank you sa pagpapa... Kay Dennis Bato. Dennis Bato. Si Alboroto po, isa pong makulit na po yan. Kasama natin ang isang gallery manager extraordinaire. Sorry, hindi Gallery po gallery mother. manager. Wala pa akong manager lang. Gallery Mama on IG. Dito po si Binibining Inas Amoyo. With the new car. Recorded dyan. Chika ka! Chika, totoo ba yan? Hindi walang chika-chika. Totoo lahat to. Ano to? Uncut, unfiltered, lahat. Totoo kaya Post yun? natin to kaya... Recorded naman pala, pwedeng edit. Hindi, lapit ka. Ay, trabaho. Trabaho daw. Trabaho. May kausap kami. Hindi. Grabe. Sabihin mo lang sa amin. Saan ba tayo sisimulan? Ano tayo? Catch up tayo. Ano mga nangyari? Simula nung... dumaan yung art fair. Nakapunta kami ng art fair. may Savior pa. Savior, Art Fair, Alt. Para sa akin kasi parang sobrang tagal na ng Savior. Hindi, ganun na tayo katagal din nagkita. Parang, yung last natin, Studio Yero eh. Napuntahan mo ba yung tatlo? Napuntahan ko lahat. Hindi, yung topic namin natin, na parang i-review muna namin yung Savior, Art Fair, tsaka... Ito na magre-review ng Savior. Yun yung pinak may... Andong ka rin eh. Hindi, wala ako doon. I mean, si Ate Ines yung may first hand, ng yung galawan talaga ng market. Ano to? Edit naman siya. Hindi, yung... Wala kaming edit. Wala. Ano rekta lahat? Ano rekta? For the views kami. Pero disclaimer lang, nakainom na kami lahat. Ano to? Pero dahan-dahan naman. Hindi, nakainom na kami dito lahat. Wala na kaming filter. Walang... Kayo na bahala kung anong gusto nyong pakinggan. Ate Ines, yung... Kailan ginanap yung Savior? Jan 21. Jan 21. January 21. Yes, 2023. 2024. Hindi, ano pala, mag-welcome muna tayo. Welcome muna. Welcome nga pala sa... Welcome muna. Hindi, one more time. Welcome. Hindi tayo sa isang episode ng Collabo. Kasama ko ngayon si Chuck Saldivar, ang aking co-host. Ako nga pala si Rin Barrera, ang inyong host. At kasama natin ang aming nanay. Aming nanay. Nanay ng lahat yan. Nanay ng lahat. Hello po. Maraming pinayaman. Wala. Maraming... may pinahirap ka na ba, Ate Ines? Pinaiyak. Hindi, maraming pinahirap na collector. Ako na lang di pinapayaman na ito. Tama. Maraming pinahirap na collector. Si Ate Ines, hindi niya expect na magiging siya ngayon sa Collabo. So, hindi, umupo siya dyan. Ganun talaga. Ano to, kusa to di ba? Hindi, bago natin simulan, ano muna, para sa mga viewers, ano yung credentials muna? Paano ka nag-start sa art scene? Saan ka nag-work? Ano bang... Totoo to. Sa kaalaman ng lahat, hindi lang sa artist umiikot yung yung art scene. Nandyan yung... may mga galleries tayo, may mga may-ari ng gallery, madami, may mga curator tayo. True. Ate So, Ines, anong start mo? Saan ka nag-start? Start ako siguro 1999 sa Crucible Gallery. Lang yun? Apprentice lang. Saturday Group yung na-handle ko sa SM Mega Mall. And then 2 years yun, 1999-2000. Saturday Group yung na-handle ko. Under Crucible Gallery. Sa ano to, no? Sa Mega Mall? Yes, Mega Mall. Pero ang gallerist ba may apprenticeship din ang gallerist? That time noon, gallerist, not as an artist apprentice.
Parang ano. May ganun din pala yes, sila. oo. Ako, doon ako simula sa Crucible. Mm. Pero ano yun, nag-aaral pa ako, paalis-alis ako eh. That time nung kumuha ako ng Crucible. Parang Which, si Mr. Mauro Malang ang head that time. Kumbaga parang on-call ka. Yes, Okay. yan, on-call. 2 years Dahil on-call. nag-aaral ka pa. And, siguro, pero balakbak. Sino yung nung nagsisimula ka, sino yung mga hindi pa sikat na palong-palo na ngayon? That Na time? nahawakan mo? Nahawakan mo. Ano man nahawakan ko? That time no, nag-start, hinawakan ko, Igan Debayan. Damn, idol, shout out. Nag-start talaga si Sir Igan Debayan. Igan. So, sa Crucible, kumbaga, nag-start na ako maging regular sa Crucible, 2000. Doon din yung nakilala ko si Igan ng 2005. Nag-start na si Igan. Shoutout tayo kay Boss Igan. Ang first show ko na napunta niya sa Pinto na. Yes, yung Pinto. Malalim yung mga works niya. Paano mo i-describe siya nung as a young artist? Si Igan noon, parang yan. Ang tapang ng gawa nun eh. Sobrang tapang ni Ian. Ni Igan. That time noon, walang gumagawa ng skala. Hindi tanggap yung 90s, yung 2000, yung early 2000, hindi pa tinatanggap ang mga skull, ang mga subject. Siyempre, diba? Bakit kaya, tingin mo? Bakit siya hindi tinatanggap? Kasi death Oo, yung mga ganun eh. Tsaka parang no-no siya ng subject. Oo. So, nung pumasok si Igan noon, actually nakita yun ni Sari Ortega, shoutout kay Sir Sari. Siya yung one of the owner ng Crucible. Tapos si Igan, writer siya ng Philippine Star. So, na-meet ng Crucible. Bago siya maging artist? Yes, writer siya, Philippine Star. Di libre na yung write-up niya. Siya yung nagsusulat. Hindi ko alam, siguro. Siya talaga yung nagsusulat. Na-meet ng Crucible, ni Sir Sari, si Igan, through Milletman ng Kill because of the, Philippine Star. And then, siguro yung katagalan, mga show namin, siguro may pinakita one time si Igan na yung mga gawa. So nagkaroon ng interest si Sir Sari. Uy, ayos to astig nito, parang wala pa. That time nun, wala pa. So sabi parang inalok siya, lika, show natin to, ganyan. So sabi ni Igan, okay ka lang, sir, kasi iba to eh. Wala pa to sa... Hindi pa tanggap. Sabi ni Sir Sari, let's go. Take a risk. Doon ang gandang entrance kasi sa art scene na yung ikaw pa lang yung Oo, sobra. Pwedeng hindi tanggap, pwedeng ikaw pa lang yung gumagawa. Marami nang gumagawa ng dark that time, yung mga Ventura, yung mga sa sila Ventura, sila. But yung skull, tsaka yung mga talagang mga balik, yung mga talagang hindi ko masabi kung ang datingan. Igan lang talagang may nagsimula. Kaya sabi ko sa'yo, diba, when it comes to skull, kay Igan ko talaga, pag may nakikita ko kinukompare ko, kasi siya talaga yung nakita ko. So matatawag naman namin si Sir Igan na Tito? Tito Igan? Tito Skull. Hindi, pero ang galing kasi noon. Sobrang galing. Sobrang. Siguro alam din naman ni Shock kasi nabanggit sa akin ni Shock one time na hindi. Umattend ako ng mga shows. Sobrang. Ang tapang, sobrang. Sino pa? Bukod kay Sir Igan? Sa Crucible lang kasi ako nakatutok that time eh. So, 2 years ka sa Crucible? Hindi. 13 diba? years. 13 years? Oo. Kasi mas more on traditional kami. Siyempre, national artist. Master sa sila Malang. Arthur Rulos. So, kaya mong mag-distinguish ng fake sa original? Pag lang, siguro teka. Hindi, personal opinion lang. Siguro kay Arthur Rulos. Kunwari, pinakitaan kita ng Malang, hindi mo malaman mo kung peke. Malang kasi parang wala namang makagaya kay Malang. Wala akong nakikitang kasi pag dating kasi sa gouache on medium na gouache on Malang, ibang-iba yung dating. Kay Luz siguro masasabi ko na within 13 years ko siguro sa Crucible nakikita ko kung fake or hindi yan. Kay Luz lang, but the rest siguro kasi mas nakafocus kami kay Luz eh. Anita magsaysay na-handle din ng Crucible. Pero wala pa rin naman ako nakikitang parang So, kasi sa 13 years ka eh. Ilan lang yung pangalan na nabanggit mo. So, maraming nawala. Marami, oo. Pero kasi... So, etong
batch namin, hindi pa kami sure talaga lahat. Anong hindi pa sure? Hindi, pwedeng may mawala sa amin. May mawawala talaga. Oo. Si Roger, hindi na, wala na yan. Hanggang next year na lang yan si Roger. Hindi naman. Actually, yung 13 years ko naman sa art dito sa Philippines, iba tradition kasi nung yung naabutan ko eh. So 2013, umalis ako sa Crucible. 2013. Oo. Punta ako ng Dubai. So yung Dubai na yon, wala na, mamaya na. Hindi, lang yan, nagre-record pa rin yan. Hindi yung camera. Yung camera. Hindi, audio lang to kasi Okay. full memory na. Lang. Yung 2013. Lapit mo yung mic mo ate. Yung 2013, umalis ako sa Crucible. Nag-UAE na ako. Artist residency ang ginawa ko naman noon. 6 years ako sa Abu Dhabi. Question para sa mga artist natin. Ito mga to. Paano ka makakakuha ng ano yung mga technique or mga strategy para sa isang artist na pumasok sa makakuha ng residency? Marami may gusto niyan eh. Marami may gusto ng residency. Alam mo, iba kasi yung residency sa UAE. Ngayon kasi parang na-open. Simula ng pagpasok ko dito sa BOB. Doon ko nalaman yung difference ng residency na pinasukan ko sa residency ng mga like kay Anjo. Kasi nakasama ko si Anjo. So nakita ko yung difference ng residency nila. Sa kasi mas more on business side sa UAE. Ibang business side. Nung nakita ko yung kay Anjo, talaga? As an artist talaga. Talagang yung gumagawa ka ng walang bayad and everything. Dito hindi meron eh. So iba yung pagkakaiba. Businessman kasi yung mga boss namin, lalo Arabo. May iba yung nila. Kasi yung art dun sa UAE, hindi pa talaga open sila doon sa kultura na yung art is talagang parang worth it yung mga painting. Kaya nga ano lang sila doon. For them parang yung painting doon part of the lang yung design ng bahay. Hindi sila kahit sabihin mo silang andun yung Guggenheim, yung mga museum nandoon, 'di ba yung Louvre. Iba pa rin yung yung tingin nila sa art doon, yung mga painting. Puro lang. Part of the lang talaga. Yung narinig natin ngayong boses kasi nag-memoryful tayo. Memoryful tayo. First time natin mag-record ng Hindi mo lang video to. Dito importante. Ayun, tapos pag dito, parang sa experience niya, Ate Ines, hindi na, parang legit na, hindi na biro yung hindi yan yung mga galleries na lang. Pakit lang sa mga gallery. Malayo yan. Namely. Hindi naman. Hindi marami yan. Pero hindi kasi from 13 years ko sa Crucible, traditionally wala akong so mga pagpasok ko ng UAE, Abu Dhabi, yung doon lang ako natuto ng modern contemporary. So, syempre kailangan ko rin bawat journey nang napupunta ako, natututo ko diba? Pagpunta ko sa BOB, iba na naman to, bago sa akin, diba? Mga bata, sabi ko iba to, parang libreng na naman to, libreng aral na naman Hindi, kasi totoo lang, diba? Parang libre, hindi ko to makukuha sa school diba? Parang privilege ko na ma-meet ko kayong mga artist. Kumbaga natuturuan niyo ako na hindi niyo alam. Nakaka-bad trip pag may attitude kasi hindi mo ba alam kung sino ako? Ano yung experience ko? Hindi naman. Hindi ugali niyan, matagal na. Matagal ako yan Maano talaga yan Mainit ulo sa mga bala. Mga bagets. Hindi. Sobrang every time na siyempre wala akong idea talaga sa sa mga klase ng art niyo. Andiyan si Gabi ako lagi nagtatanong. Buti na lang si Gabi, very talaga. Yung pagdating sa pag-explain. Naghanap ng race to. Tsaka si Anjo. Ito na si Gabi. Yan si Gabi, yan. Ito si Gabs, yan si Gab. Gab, lapit ka raw dito. Ito. Kaya nga pa namin pag-chismis. Yan naman yung nagme-mentor sa akin when it comes sa ganitong klase ng art.
Ang topic natin is most hated artist. The most hated artist. Si Gabby maraming alam dito sa most hated artist. Top 5 most hated. Wala akong hated artist. Lahat kayo love. Ito, introduce na natin ang gallery director. The Big Boss. The Big Boss. Gabby Del Merced. Miss Gabby Del Merced. Wala namang video. Sabi ko, Hindi. Wala na yan. Bukas na yan. Ipasa natin kay Bito. yan, Bito. Bito, yan. Sakto mag-CR ako eh. Ate Inas, Kayo muna. Ito si Bito. Ate Inas, kung i-describe mo yung guest artist natin Si Bito? sa collabo. Ano siya? Gusto talaga ako dito. Kung i-introduce mo siya. Itong taong to, ilang years din ang pinagdaanan nito. Actually, wala akong masyadong Niyakan. ilang years din ang pagkakaroon ko, ilang years din yung pinagdaanan nito bago niya matuntun kung anong meron siya ngayon. So, itong taon to pinagkakaguluhan nga. Joke. Kailangan Siya po si Bito. Hindi kasalanan to sa akin. Ayan, si Bito. Ayan. Bito, welcome sa collabo. Welcome. Oo nga, gusto ko na paupo na ako dito tapos may kulabo bigla. Hindi, alam mo, sorry. First time namin ginawa tong parang portable na recording. Nagdala ako ng camera na may Napuno na. 64 gig na ang laki pala ng kain pag video. Hindi ko alam. Hindi kasi kadalasan ang ginagawa namin yung camera ang nagre-record sa PC. Naka-save na siya doon. So, yun yung memory. Bito, welcome. Welcome sa collabo. Salamat. Yung basic na mga tanong, paano ka nag-start na... Matagal na. Hindi, ano ba? Ano ba to? Paano, sa ta mag-start? Sa Bito na lang ba? Hindi, mula kabataan to. Mula umpisa? Hindi, paano mo na-discover na nag-art ka? Hindi kasi, wala, sample sa akin. Sa school, poster making, ganun. Ako wala sa school Oo. Kasi, advertising kasi yung course ko before. Tapos, gusto ko talaga maging part ng ad agency dati. Tapos, ginawa ko lahat. Parang may mga special schools sa advertising before. Tapos, nakapasok ako doon. Tapos, nakapag-internship ako sa maraming agencies. Tapos after na-realize ko na ayoko pala mag-advertising. Damn. Parang, yung matagal ko nang gustong pangarap na maging part ng advertising. Nung nag-start ako, parang na-realize ko ayoko pala siya gawin. Tapos parang naisip ko mag-art na lang ako. Sa anong stage mo nalaman na ayaw mo pala? Parang, First year, second year? First year. Kasi nag-work na ako actually sa Folded before. Kahit pang nasa Folded na ako ng time na yon, gusto ko pa rin pumasok sa ad agency. Okay. So, may mga times kasi na kapag nasususpend ka palagi ako sa work. Kasi kapag late ka, may suspension ka palagi na 1 week. Ganyan. Tapos sa akin, nakakatawa kasi yung company ko, parang na-accumulate ko yung suspension ko ng 1 taon. So parang mayroon akong 1 year na suspension. Tapos parang sila, paano nangyari yun? 1 year? 1 year. Tapos parang it's either pwede nila akong tanggalin or parang siya, for termination na talaga ako. Tsaka accumulated tapos pero parang ang tagal ko ng late, pero nagbagong buhay ako. Tapos parang lumabas yung mga lates ko nung maaga na ako mapasok. Parang ganun yung nangyari. Tapos hindi lang ako matanggal kasi yung load ng works na sa akin. So ang ginawa nila, parang hindi lang ako papasok ng Wednesday or Thursday or 3 araw sa isang 1 week. So ang ginawa ko yung 3 araw na wala akong ginagawa, nag-apply ako sa ahensya as intern. So parang nag-work din ako, parang ganun. So doon ko na-realize na parang ayoko palang mag-ahensya. And at the same time, mayroon din ako illustration projects noong time na yon. Kasi yung time na yun parang
wala din ako idea ng ng arts. Yung art scene nakikita ko lang sa sa Multiply pa dati. Damn. Actually yun yung Manila Design Week. Yun yung Manila Design Week yung pinaka-sikat na event before. Kasi yun yung may street party, tapos lahat nandun, Cubao X. So parang nakikita ko lang sila Zeus dati. Anong year yan? Hindi ko na alam yun. Hindi ko na alam anong year yun eh. Pero parang salungat din siya no? Yung Yung ahensya life, yung philosophy ng ahensya pati ng artist, sobrang magkasalungat eh. Pero madaming artist na galing sa ahensya eh. Diba? Oo nga. Pero ang interesting sa mga artist na galing sa ahensya, iba yung connections nila eh. Iba yung connections. Totoo. Parang, basta iba yung connections nila, iba yung privilege nila sa art scene kapag galing ka sa ahensya. Yan nga, pag nanggaling ka nga sa parang... parang sa Terence, di ba? Siya yun, galing, di ba? Kasi mas madami kang network pag ahensya ka. Ako naman galing sa parang mula nung pag-graduate ko, puro sculpture yung So, yung mga connections ko, puro sa sculpture. Sa ad agency, wala. Kasi never ako natanggap doon. Actually, Saka, yun nga, pag ahensya ka galing, yung mga collectors mo nasa ahensya din. Saka, yun, madami kang art friends kasi may mga artist na ahensya talaga. Small circle lang di ba? Small circle lang siya. O tsaka hindi naman nalalayo. Yung understanding sa pagtingin, yung pinaka-basic na pagtingin sa painting. Yung pag-analyze ng layout ng painting. Yung sa pinaka-basic na sa mata. Hindi tayo nalalayo. Iba kasi yung lifestyle sa ahensya eh. Ayun nga. Actually, yun yung parang isa sa mga added reason ko parang gusto mag-ahensya kasi parang Damn, I'm so cool kasi napupuyat sa project. Kasi parang free beer, tapos deadline ko tonight eh. maluwag yung schedule mo. Try Yossi break. So yun, parang yung interesting kasi na setup ng ahensya, parang hindi siya normal na company. Of course, parang before gusto mong magkaroon ng 9 to 5 na work na babagay sa sarili mong na hindi yun schedule. Yung nangyayari. Diba? Yan. So, yun yung kaya gusto ko mag-ahensya siguro kasi yung nababagay sa schedule ko na gusto ko. Unlike yung normal work na 9 to 5 or 9 to 6 tapos yan. At least yun parang yung deadlines mo pwede ka maglapas-pasok sa office. Ganun so, paano ka nag-transition sa yung art na? Sa art? Ba ako Well, so natuloy ako sa Folded, sa FNH. Hindi, sandali. Tinapos mo ba yung advertising? Hindi. Ako nag-awol. Actually, may awol pala sa school. May isang collector, nag-intern ako sa kanila. Tapos awol. Hindi naman. Parang hindi lang ako nagpaalam kasi intern lang din naman kasi ako before. Pero may isang collector na hindi niya ako siguro naaalala pero nag-intern ako sa kanila. Hindi ko na sabihin. Ano tayo pangalan? Name drop tayo dito eh. Baka wala pang balbas si Vito. Wala pang balbas. Wala ka pang balbas. Di ka pa maalala. Ayoko mag-name do. Basta, mamaya. Basta. Ano yung work basta sa office sila dati, nag-intern ako, sobrang saglit lang. Pero parang, dahil kasi alam nilang nag-i-illustrate ako, parang iba yung treatment nila kapag alam nilang nag-i-illustrate ako. May mga gusto siyang pagawa, like, gawa ka ng mural, gawa ka ng artwork, yung ganyan. Pero kasi dahil, hindi ko na siya tinuloy kasi, yun nga, tinatawag ako ng office, parang bigla nilang tinanggal yung suspension ko, tapos, kailangan ko na magtrabaho. So parang ganun yung nangyari kasi nahalata nila na parang na-enjoy ko yung time na hindi ako pumapasok. Tapos dumadami yung load ng work sa office. So yun. Tapos parang siguro parang napunta ako more sa art kasi sa Folded kasi yung department namin may kanya-kanya, like women's department, men's department. Tapos ako yung isa sa mga artist. So parang nagpapasapasahan sila palagi ng artist. So naikot ko yung lahat. Naikot mo na. Naikot ko lahat ng department. Tapos yung pagtagal, ako na yung gumagawa ng lahat ng designs ng mga Tapos yung isang boss ko dati,
Parang may binigay sa akin book na illustration book. Parang illustrator siya. Tapos, pinakita niya sa akin. Tapos sabi niya, gawa ka lang ganyan. So parang, gusto niya akong gumawa ng design para sa shirts. Original. Parang gano'n. Kasi, mostly kasi ng clothing line, kinokopy lang nila digital. Tapos, hina-half-tone lang para hindi halata. So, yun yung first para time malinis na, lang na. parang first time nila na magpagawa ng actual na illustration. So, yun din yung first time ko na gumawa ng sariling line ng shirts. Tapos, doon ko lang din nagkaroon ng idea na may trabaho pala ng illustrator. So, nag-search ako online. Tapos, try ko mag-post ng work online. Walang platform before kung saan ka pwedeng mag-post ng work eh. Tapos, yung nakita kong platform doon. Behance yung uso wala na, pang Behance noon. DeviantArt. Yeah. Diba? Gawin mo wala pang Behance noong time na yun. DeviantArt ata beta una. pa lang. Ay, parang nagka-Behance, beta pa. Ang meron lang before, Multiply talaga. Multiply, MySpace naman, parang pang hindi ko nabutan music. yung mga yan eh. Friendster ako eh. Hardcore yung Friendster. Though may isa, pero ano siya, parang Singapore-based yung, anong pangalan nun? Basta may Singapore-based na platform. Para siyang Behance. Ay, para siyang Facebook. Pwede ka mag-upload. So, nag-upload ako ng work. Nakaano pa lang siya, beta pa lang siya. As in yung hindi maganda yung layout niya. So, nag-post ako ng works doon. Tapos, parang after few months, parang may nag-email sa akin na Chinese na naghahanap ng malaking file, ganyan. Tapos parang iniisip ko, siguro scammer to, ganyan. Kasi, basta Chinese yung text. No, may onting English. Tapos kulay po lang, alam mo yung kulay po lang naka-highlight. So, in-ignore ko lang siya. Hindi, pag Chinese, scammer, kagad. Gago pa kami. Jola. Pero yun nga. Tapos parang pagtagal, nalaman ko, parang nakita ko yung online. Yung mga comment ni Chok ay hindi kumakatawan sa gallerying ito at sa Colabo. Hindi, wala. So, parang, So, after a year, nakita ko yung parang, yun, may Behance na ng time na yun. Beta pa lang siya. So, onti pa lang yung artist of Behance. Nakakausap ko pa silang lahat. Tapos, may nakita ako doon, nag-post ng book sa Singapore. Tapos yung work ko nandun. Tapos parang, ano to, mamaya, ginagamit talaga yung pyesa ko, ganyan. Siyempre, wala. Parang, well, siyempre, parang at the same time, parang, okay, parang umabot ng Singapore yung work. Tapos parang, binasa ko lang yung email. Tapos parang yung sinasabi sa email, naging siya ng file kasi gusto niya i-feature doon sa book. So parang, dahil maliit lang yung file, ganito lang siya kaliit doon sa book. O kasi kinuha lang nila sa website. Tapos yon, mukhang high-res. hindi siya high-res. Hindi, maliit Wala lang. ba? Maliit lang talaga siya. Kaya ito lang yung kinaya na sa Tapos parang after nun, may nag-contact sa akin na gusto ko interviewin. Kasi parang isa ako sa mga featured artist dun sa website. Tapos parang... Alam mo kung high-res yung sinend mo, national artist ka na. National artist ka na kung medyo malaki yung file na sinend mo. Pero kasi nakakatawa, kasi nagsimula lang din yung Singapore sa art, yung illustration nila na time. Tapos, gusto na ako interviewin. Ako parang shit, hindi naman nila alam na Pilipino ko kasi yung nationality ko doon sa parang Singaporean nakalagay. Pre, ano ba yan? Puta K-pop. Parang yan. Kasi hindi ka... S-pop. Hindi ka kasi yung website kasi, for Singaporeans lang, hindi ka makakapasok. Kasi yung time na yun, wala pang PRC number. Okay. Kasi hindi ka makaka-login sa any website sa Singapore, wala kang PRC number. Yung time kasi yung beta. So nakapasok ako dun sa So parang hindi indicated na Philippine-based ako or Manila-based. So nung minessage nila ako, parang gusto na ako interviewin kasi ganyan, parang gusto naman yung work mo kasi featured ka, ganyan. Basta sabang featured talaga. Tapos, nung in-email ko sa kanila, sorry, ganyan, nagparang, I'm based in the Philippines, ganyan, sorry, couldn't do the interview. Tapos parang, okay. Wala ka to kasi parang na-disappoint sila. How could you? Parang, okay. Parang, hindi na natuloy yung interview. Pero sabi nila parang, we do love your work. Pero, pero, parang feature ka pa rin namin pero wala lang interview.
Parang pinost lang nila. Ano ba to, Bito? Missed opportunity ba to? Or... Hindi naman. Kasi hindi siya totoo Parang, like, hindi naman na parang exclusively for Singaporeans kasi yung parang, hindi ko lang competition ba siya or what, parang yung feature. So parang, it's a shame para sa kanila na parang biglang Filipino, na out of, na hindi Singapore-based yung parang featured artist nila. Pero galing dun sa, curious ako galing dun sa parang illustrator background mo. Paano ka nagkaroon ng split? Kasi parang may time na parang dalawa yung kinakarry mo Like may Bito ka and may Anjo Bolarda ka, diba? Pero later on na siya Parang, paano ka napunta sa point na parang, shit, iwalay ko nga yung ano ko. Kung gusto ko ng artist practice, mag-Anjo Bolarda ako. Wala pang Bito ng time na yun. Siguro yung time na... Hindi ba Bito yung gamit mo ng mga nasty... Hindi. Iba. Anong gamit mo nung... Anjo yung gamit ko nun. Anjo rin gamit mo nun? Yung unang Anjo na work. Okay. Oo. Akala ko Bito na siya all throughout. Medyo 2020 lang yung Bito. So parang yun nga, actually, idea nung pag-create ng characters, nagmamanifest siya sa akin. Parang... Instead nag-create akong character, nag-create ako ng character ng sarili ko. Instead, parang ganun yung nangyayari. Which is, mas, wala lang mas original pa dun Pag sarili mo yung pero actually, paano siya problematic? I mean, para sa akin. Bakit? Kasi hindi siya common. Nung time. Mas okay nga yun. Which is mas okay naman talaga sa art. Parang ang dami ko kasing ang dami kong weird scenarios. Kasi parang palaging hindi ako nag-aral ng arts. Tapos wala akong artist friends. Kasi wala akong artist kasi parang yung art scene kasi before, artist friends mo, yung kabatchmate mo. Kasi yung mga artist before, lahat yung UST, FEU, TUP. So kapag nasa art scene ka, basically parang magka-classmate pa rin kayo. Ako kasi parang galing ako PUP, tapos wala akong kailan taga-PUP nung time na yon. So wala rin akong alam kung paano ako magpipinta ngayon. So basically lahat self-taught siya. So parang sa akin, mas may ganun pang instance na parang ang dami-dami kong ginagawa na klase ng style. Parang ganun. Tapos para sa ibang, parang like ko lang i-explain na wala parang hindi ko kaya yung mag-stick sa isa. Okay. Parang kailangan ko mag-explore ng bago. Nag-gets mo yun? Oo, nag-gets ko. Paano mo nag-gets bilang isang sellout na artist. Hindi. Hindi mo na kailangan sabihin. Matagal na namin alam yun. Si Rin, nag-sellout na yan dati pa. Hindi kasi para sa akin, para sa akin lang to ang definition ng sellout, paglagpas 5 years, ginagawa mo pa rin yun. 5 what? 5 years. 5 years? Ginagawa mo pa rin yung style na yun. Pero, maraming sellout. Maraming sellout. Papangalanan ba natin yung mga 5 years? Si ganyan. Pag pare-pareha siguro, like yung parang yung work niya ng 2010, same pa rin ng work niya ng 2020. Hindi ganito yung sellout kasi, depende naman yung kung tatanggapin mo as negative or positive. Actually. Hindi, negative lang yun. Walang positive sa sellout. Hindi, kung after negative lang lahat yun. Hindi, kung after 5 years may lalabas ka pa rin diba? Why not, di ba? Hindi natin alam yung lalim ng balon ng isa't isa di ba? Hindi, alam natin. Hindi, pwedeng hukayin mo. Paano ka nakaka-relate dun sa Sa sitwasyon ni Anjo na gusto niya pa iba-iba? Pero actually, naiinggit din ako sa mga yung may style. Kasi alam mo yung parang hindi na sila problema na mag-isip pa. Yun yung parang struggle ko ng time na yun. Tas yung may style naman, naiinggit doon sa maraming yung paiba-iba kasi may freedom yun May freedom yun Pero depende talaga sa tao, tingin. Depende sa tao. Depende sa artist. Depende sa artist. Well, yun din yung ko. Kaya smiley yung akin. Para iba-iba yung style na pwede kong gawin. Tapos nilagyan ko lang na smiley para alam nilang ako yun. Kahit mag-realism ka, mag-abstract ka, mag-cartoonish na style ka, lagyan mo ng smile.
Pero na-achieve mo na siya sa work mo eh. Para Yung mo na para may smile. freedom ako gumawa ng parehas. Nahanapan niya ng butas yung pagiging sellout. Gabi, sino mga sellout dito? Hindi. Baka by individual din yung definition ng sellout. So, Huwag kang papaniwala kay Rin. Negative lagi yung sellout. Ano bang meaning ng sellout kay Ate Ines? Ano meaning ng sellout? Riin Barrera. Ano synonymous na ba ta? Hindi, pero ngayon, kasi parang mas marami na yung Bito, di ba? Kaysa sa Anjo. Ano ba yun, parang career move ba yun na parang, hindi na ako gagawa ng Anjo Bolarda, puro Bito na lang actually, gagawin ko. miss ko din. Kasi nangyari lang din naman si Bito with the reason ekonomiya. Parang ganun. Kasi, na-enjoy ko yung paggawa ng Anjo na works without thinking kung may kikitain ba ako dito or wala. Kaya parang mostly ng works ko nag-work sa residencies kasi may funding yung residencies eh. So, kaya niya i-cover yung expenses ko. Anong Residency mo as an Anjo? As Anjo. Not Bito. Hindi. Yung first time ko na mag-Bito ng residency sa Thailand. Which is parang nagulat ako sa kanila na parang kilala nila ako ever since as Anjo. Pero Bito yung kinuha nila na residence. Anong diskarte mo sa residency? Ano ba siya? Palambutan ng puso? Depende for siya the actually. social, economic chuju? Pero siya, depende siya talaga sa tao kung anong klase. Kasi may mga prime residencies. Like yung parang kung ang target mo is mga Singapore Biennale na level, may mga certain residencies ka na pwedeng pasukin para mapunta ka doon. Okay. Tapos pang gusto mo ng residency na chill-chill lang, may mga residency for that. Yung parang pupunta ka lang doon, may bayad ka, magpipinta ka, tapos mas mas fellowship yung dating. Okay. Okay. Yan yung residency ng Abu Dhabi Art House. Yan, mostly Yun yung ganyan. sinasabi Yung sa'yo mas na- ASEAN fellowship, mga ganun. May ganun klase. Pero most likely mga painters yun saka sculptors. Bakit pala Bito? Wala, lang siya, random name generator. Pwede ba natin lagyan ng meaning? Beautiful in... Yan naman, wag mo nang beautiful in the tropical Ortigas. Gusto ko yung Ortigas. Ortigas, social. Beautiful in the tropical Ortigas. Taga-Pasig pala. Or Oriental Pasig. So, actually, ang pinaka-interesting sa residency, onti lang kasi gumagawa nun. Like, sa art scene ng Philippines, onti lang talaga kasi onti lang yung gusto talagang lumabas. Okay. Pero sobrang ganda niyang opportunity. Hindi ako lagi kong ginagawa, hindi pa ako natatanggap sa kahit saan. Ako hindi ko talaga feel yung Pero kasi, pwede mo siyang Ako ang gusto ko, yung hindi na ako nag-apply. Invitation. Pina-friend ko yung space. Tapos, ganun yung ginagawa ko na ngayon. Kasi ganun yung, parang mayroon akong residency in-applyan sa Leipzig, sa Germany. Hindi ako nakapasok. Parang kapag hindi pumasok, pag hindi tinanggap nung nakuha nila yung residency, ako yung papasok. So parang waitlist ako, parang second. Si Lipahe ata yung nakuha nila. Pero kasi... Hindi pa Lipage yun? Ha? Pahe. Lipahe. Yung sa Goethe Institute na residency. Well, masaya ako na natanggap din nila. Sabihin nabasa nila. So parang yung time na, chiniga-chiga ko na sila na parang, ganyan, parang, if ever hindi ako makapasok, parang, pwede ko siya ituloy sana. Tapos, paano ko siya matutuloy? Ganun. So, meron kami conversation nung space. So, basically, pwede ko siya ituloy anytime. Pero may cost minsan. Like, 100,000 yung cost ng residency for a month. Tapos, ikaw pabahala dun sa expenses. Pero magagawa mo yung buong residencies.
Pero sinabi nila, meron silang scholarship. So pwede mo i-apply yung residency mo dun sa scholarship na kahit wala dun sa open call nila. Kasi lahat ng tao kasi, our artist, depende sa open call. Pero basically, pwede kang mag-residency na wala sa season. Okay. Like ngayon. Rekta lang, diretso like lang. ngayon, gusto kang pumunta ng Taiwan, mag-residency ako, maghahanap na ako ng space. Kikilalanin mo lang sila. Okay. Yun yung parang isa sa hack. Kasi iba kasi nag-aantay ng open calls eh. Ako yun yung pinupunta ko yung mga open calls eh. Pero depende talaga siya saan bansa mo gustong pumunta. Yun lagi yung sa akin kino-consider ko eh. Like parang ako, gusto ko pumunta ng Japan. So maghanap ako palagi ng residency sa Japan. Sa Thailand, parang inimbitahan nila ako. Tapos nag-send ako ng proposal. Pero gusto nila mural. So, okay, sige, hindi na ako magsulat. So, yun na yun. Tapos ako na yung bahala kung gaano katagal. Parang ganun. Buti hindi ka parang hindi mo kailangan kasi ako hindi ako makagawa pag hindi sa studio ko. Mas kasi yung work ko eh. Kumbaga sa alam mo yung sa kung nakitulog ka sa bahay ng tropa mo. Namamahay. Hindi ka makatae. Kasi yung puwet mo namamahay. Hindi pasok yung bowl na. Iba yung iba yung amoy, aura. Hindi ka ganun. Kung baga kahit saan ka ilagay, kaya mo kasi yung work ko kasi yung work ko, mas na-enjoy ko mag-work kapag nasa ibang environment ako palagi. Like parang may something bago. May too much comfort ako sa studio ko. Yung amoy, yung lumang, yung nabubulok na Big Mac. Bats. Eto, speaking of residencies, eto marami tong alam. Isa pa to sa mga alam. Eto pinaka matalino nating tropa eh. Hindi, bago natin ipasok si Bats, kasi feeling ko mapopost natin ito, magkaka-show si Bito sa Vinyl on Vinyl. Promotion pala to. Sila muna. I mean, mag-plug tayo mamaya. Hindi, kasama pa si... Sige na, mamaya. Sige. Kailan? March 7. Abangan natin yung ilang piraso. Okay, sa... 4 lang pala. 4. Sa mga may alam naman sa space ng VOV, yung main floor nila, yun yung doon mag-show si Bito. At makikita natin din yung mga ginawa niyang piece. Hindi, sulitin natin ito. Si Apple Diap na lang kinakausap niyan eh. Hindi na ako makakausap ng mga mortal yan eh. May ka na ba? May title ka na ba? Boomerang. Okay. Bakit boomerang? Para lang siya parang mas personal siya na exhibition eh. Kasi parang second time ko mag-show sa main. So parang hindi na ako nag-isip masyado ng concept ng show. So parang ginawa ko, bumalik lang ako dun sa mga past ko na ginawa. Parang commentary siya sa first show mo? Ganon? Parang ganun. Parang nag-look back lang ako sa parang before ako mag-forward, parang gusto ko muna mag-look back. Okay. Kasi feeling ko kasi buo na si Bito this time. So parang gusto kong i-appreciate i-celebrate yung time na yun. May kulang sa pangalan ng Bito eh. Ano? The. Bruce? The Bito. The Bito? The Bito. Official. The official Bito. The official. Bito, wala pa man. Congrats sa upcoming show mo. Salamat. Magko-collabo kami noong time na yun. Stay put muna tayo kay Bito. Pinapalis mo na eh. Hindi ka namin pinapalis. Inaano lang namin. Para ma-remind. Mamaya hindi natin mapasalamatan. Hindi, kasi ito na si si Bats. Sparring Bats. Ito ang pinaka-knowledgeable nating master's degree artist. Hindi, tawag pa sa masteral na. May tawag pang doctor or master. Oo nga, anong tawag sa masters pag may doctor? Kasi pag doctorate, doctor ka, di ba? Pag masters ka, may tawag pa sa ganun. Ang guest host natin, si Bito. Welcome nga pala sa collabo. Gusto kayo naging guest host na ako bigla. Hati tayo dito. So, pwede niyo po akong tawagin na Master Bats. Yeah. Master Bats. Hindi ako, bata pa lang ako. Yan ang tawag ko kay Bats eh. Master Bats.
Joke lang yun, Gagi. Joke lang yun. Gagi, ba't ako ulit? Ay, ano natin? Hindi, lang. Chika-chika lang. Okay. Kasi pinag-uusapan namin kanina, mga residencies, mga ganyan. Since ikaw, yung nag-masters ka ngayon. So, ang tinatanong namin kay Anjo, ano yung mga technique paano makapasok ng mga residencies, ganyan. Kasi, hindi lahat nakukuha yan eh. And may mga artists din na parang, yun yung nirorondahan. Parang ganun. Parang kabuhayan nila yung mga residencies eh. Paikot-ikot lang sila. So, ano ba dun? Ano bang issue? ano bang meron sa mga residencies in general? Ano ba? Best, wala pa akong natanggap na residency. Ako din. So, mali ako. Mali ako na i-guess nyo. Anyway, I mean, hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam ano pa. So, maganda si Anjo talaga. So, parang nasagot naman ni Anjo. Well, ano ba, sa tips sa pagsulat? Kasi minsan hindi naman nangyayari yung sinusulat mo eh. Oo nga. Hindi, yung question ko kasi ang residency is binibigay ng isang institution, di ba? Pero bilang tayong artist, magkakaiba tayo ng pananaw or pagtingin sa art or sa practice natin, di ba? Magkakaiba tayong practice. Paano mo ma-reach yung ganong institutional level na parang, sige, mag-residency ka sa amin? Ano yung connect? Ano yung connect from artist to institution? Kailangan mo talaga mag-residency palagi. Kasi may mga artist talaga na career talaga nila mag-residency. Kasi nung nag-start din ako mag-residency, may mga kasabay ako na makakilala. Tapos parang nung nilatag nila yung schedule nila, may sunod sila ng residency. Tapos, makikita din nila yung isa. Year-long na. Parang regional. Nagkikita-kita lang lahat. Basically, so may certain artist talaga na career yung residencies. Ako gusto ko tanongin si Bats kasi, kayo ng residencies din sa Barracks, di ba? So may mga artist kayong, ano yung mga hinahanap mo bilang isa sa mga pumipili kung sino magre-residency sa Barracks, ganyan. So for Barracks naman kasi, ano lang to eh, yung spasyo namin ay isang pseudo residency space. At the same time, bahay namin siya. Production area na kung saan binibigyan lang namin ng alternative platform yung mga artists, specifically yung mga regionals that are not always given the platform dito sa Manila, lalo na dun sa mga commercial na mga galleries to explore, ano pa ba? To explore their craft, to do research, to experiment. So, yung Barracks ay isang lugar kung saan malaya yung mga artist na tumira para sa kanilang art practice din. Parang ganun. Malaya siya eh, actually. Self-directed, actually, yung program namin. Like if for example, kunwari outsider ako sa art scene. Kasi alam ko, Barracks, ilan kayong artists? Parang 5? 6? Sino yung mga artists na yun? Para lang sa mga hindi na sa bahay. Ako, si Tom Cruise. Si Brad Pitt. Ako, si Archie Aclos, Charlie Boy Salazar, si Epi Calorina, si Oasis, si Apok, Rani Garbo, tsaka si Ana Miguel Cervantes, AMC. Ngayon, kasama namin si Broski, si Eko, si Kuya Eko from Bird, siya yung bayista ng Chicosay. So, yun. So, from ganong background, ako bilang outsider, isipin ko parang, shit, dapat medyo site or parang graph or parang ganon yung work ko para mapag-residence sa inyo. Hindi naman, ganon ba siya? Or parang, yun ba yung parang flavor ng Barracks o ano bang meron? Actually, wala eh. Wala naman specific na path eh. Or na dapat ganitong artist ka
to be able to have a kasi hindi naman in the first place, hindi naman una formal yung residency program namin. Ano bang paano siya matatawag na formal or informal? Yun hindi ko alam. Siguro yung formal kapag may nag-apply ng grants. Yeah. Or ng funding. Yun yung formal. Pag sa amin, wala kaming stipend allowance. Siguro stipend happiness lang. Stipend happiness. Ano yun? Merong... Parang, may matic, ka? May matic. May AREPS ka, bes. Okay. Ano daw yung stipend? Sabi ni Rin. Yung stipend allowance, kumbaga meron kang natatanggap regularly to fund kung ano man yung meron ka. So, may allowance ka. May baon ka ba? May baon ka. Parang per dime, per DM. Hindi, ano lang, hindi nyo tinatanong, nag-aral ako ng podcasting. So, hindi, kunwari, may binanggit kang pangalan, sasabihin mo kung yung background niya konti. Kunwari, sinabi ko ni Chok sa akin, si Chok kasi kaibigang artist ng VOV na ganito yung style niya. Ganun. Parang konting background lang. Okay. So, asa tayo? Gusto. Informal, pati formal, residencies. So, for barracks naman, initially, yung mga friends na interested to have a show, interested to explore sa work nila, or meron silang mga gustong experiment sa pag-art nila na hindi nila kayang gawin dun sa commercial. Initially yun. Pero, wala namang kaming specific na dapat graffiti street art lang, dapat conceptual lang, dapat Kasi, nagkaroon na rin kami ng mga exhibitions na sobrang diverse eh. May film showing pa kayo, diba? May film showing, merong installation works, merong conceptual works, merong mga pula, sobrang pula. May mga ano pa ba? Merong mga estudyante pa nag-show sa amin. So, sobrang diverse naman. Wala naman kaming pinipili. As long as masaya lang lahat. Ganun. Ayos. Pero ano yung catalyst? Kasi last time nakausap natin si Bats, wala pa yung barracks eh, no? Ano yung catalyst na parang, shit, gawa nga tayo ng gantong space? Ano ba? Siguro, thankful din kami kay Archie kasi siya yung isa siya yung may funds at that time to start this shit. And eventually, kumbaga parang nagkaroon ng agreement to initially gusto lang namin magkaroon kami ng space, communal space to have a production area, makapag-produce kami ng mga works na malalaki na hindi kami limited dun sa kung ano lang yung mga espasyo namin. And then, thankfully, nakakuha kami ng espasyo na medyo malaki and then we've decided na gawin kaya natin to na artist run space. Diba? Kumbaga, nagkaroon kami ng espasyo na may malaking garahe, na may malaking mga sala, na what if, sobrang DIY lang naman natin eh. Gawin natin, pwedeng mag-shift tong espasyo na to into a space. So, marami tayong kwarto sa taas, pwede tong maging residency area. Pwede tayong mag-invite ng mga artists from provinces, from regionals, mga tropa natin, invite natin dito. So yun, ganun. Puta solid. May parang mission vision ba kayo or parang may mga plans ba kayo na 5 years from now magiging gallery tayo or parang may mga ganong discussion ba? Walang solid. Ephemeral lang kami, parang kalsada lang.
kung saan tayo daluyin, kung bukas wala na tayo dito, is ganun talaga eh. Di natin pwede puwersa lahat ng mga bagay na nakikita natin. So, kung saan tayo daluyin ng mga kung bukas wala na kaming pambayad, ganun talaga eh. Ganun talaga eh. Maybe try natin ulit sa susunod. Ganun lang. Nakikita ko kasi yung Barracks isa sa mga, ngayon kasi dami na parang, shit, artist run space. Ganyan. Parang nakikita ko yung Barracks yung mga rise talaga ng artist run. Nakikita ko talaga yung Barracks sa parang isa sa mga first batch ng mga, yung wave ng parang ganong ideya. Paano nyo nahanap yung kanino yung space? Through biking, best. So, nahanap namin yung espasyo sa pagbabike din eh. Okay. So, parang common interest din. So, nagbabike. I mean, di ako kasama nun kasi tamad na tamad ako magbike nun. Yung mga ibang kasama natin talagang talaga eh. Bike na bike talaga yung mga kuya natin eh. So, kahit young artists welcome? Oo naman. So, dun papasok yung yung pagkakapareho ng Yerong Studio sa... I mean, best, speaking of young artists, nagkaroon ako ng interns recently. Mga UST kids. And then, sinabi nila sa akin na graduating sila. So, kailangan nila yung internship. Then, thesis na sila. Ano ginagawa nila At that point in time, wala pa rin silang formal na exhibition sa labas. Wala pa sila experience sa labas. Sabi ko, sige, what if magkaroon kayo ng show dito sa amin? Makita nyo, ma-experience nyo, magkaroon ng show na major. Nung college ako, ang tingin ko dyan sa mga, yung parang in school ka pa lang, nagsha-show ka na, mga cool kids. Cool kids ba yun? Astig eh, no? Unattainable. Hindi, iba yung kay Chok eh. UP kid to si Chok eh. Ay, so, ano pala tayo? Normie yun eh. Normie sa kanila yun eh. Hindi, kami nung college, kung saan kami, mga restaurant, ganyan. May makapagsabit ka lang ng painting, ganyan. Mahirap ng buhay. Sa FEU na, sa sa perspective ko. May show si ganyan, may poster, yung pangalan niya. Iba, no? Iba yung show. Iba. During the time eh. Tsaka may poster, man. Tangina kasi mga kasabayan ko, lalakas talaga eh. Parang sila, Buen Abrigo, ganyan. Tapos parang ikaw, makikita mo, mag-show sila sa Magnet or sa Mega Mall, ganyan. Bukas pa pala ngayon, at that time. Tapos ikaw sa kapihan, ganyan. So parang tangina, gusto ko rin maging ganun. Pero iba. Pero ngayon, iisipin mo, sobrang cool na dumaan ka sa kapihan. Hindi rin eh. Tangina. Hindi kasi... sa mga bata ngayon eh. Mga bata ngayon, tangina. Like to si Roger, tangina, 25 pa lang yan. Tangina. Diba, nagkaroon tayo ng kanina, napatanong ka kanina na ano ba ginagawa natin during that 25 tayo. Tangina, ano ba ako 25? 25, lahat ng pwede ko sabitan. Hindi pa ako nag-solo nun eh. Ako din, hindi pa ako nag-solo. 25, ang problema ko pa lang, ba't ako inaaway ng girlfriend ko? Love problems. Kaya nga nung college, hindi ako nakakasali sa mga competition, tapos hindi ako nasasali sa mga show. Active naman ako sa mga... Sa pag-ibig. Active hindi, sa mga... Sorry. Kunwari, sa painting subject, active ako doon, kumbaga, okay naman ako doon sa part na yun. Pero hindi ako nakakasali sa mga... Mahirap buhay sa mga shows. Mga shell, mga competitions and shows. Metro Bank. Ang ano ko nun, yung dati parang na-anxious din ako na parang hindi ka nag-participate sa competition or contest. Kasi parang halos lahat ng artist nag-contest. Yan talaga yung path dati. Diba? Parang yun yung entry point palagi. Yun lang yung way. Parang American Idol. Parang tayo na pag nanalo ako ng Metro Bank, doon lang ako madidiscover, man. Sino yung pinakauna nanalo? Siya ba si Kelly Clarkson ng Pilipinas? Tsaka may deadline niya yan eh. Kasi yung kuwari, yung PLDT. For lang yun, for students lang yun. Tapos, kailangan manalo ka na kagad. Sa mga hindi pa nag-solo show, parang mga ganun, diba? May mga nabalitaan pa ako na parang nagre-repeat dahil doon. Diba?
tas yung subject lang NSTP or ano ba yun, mga subject na ganun. Oo, sa kami mga ano din, yung mga hindi sila nagsosolo talaga kasi Dahil kasali dun. ulit sila ng contest. Mahirap nga. Diba? Pero ngayon, tayo na. Before graduate ng college, tayo na may mga solo show na. IG lang, no? Nakakaingit din. Sarap din ng ano nila. Pero, hindi. Parang ako mas na-appreciate mo yung efforts mo before. Talaga? Hindi ako kasi parang wala, ang hirap kasi nangyari. Ang hirap kasi ng art scene dati. Tapos parang ngayon, ang dali niya. Parang, Di mo mas okay yun? parang hindi. Siguro ako napaproud ako sa sarili ko na parang ang dali na kasi ngayon makapasok. Pero nung time ko, ang hirap. Mahirap talaga. Di ba? Parang, Hindi ba in a way mas masarap yun? Kasi nung time mo, wala ka pang bills na binabayaran. Hindi, I mean, kumbaga sa edad natin yun, in general, wala pa tayong binabayaran na bills. Nasa parents pa tayo. Ano pala yun? Personal ko pala yun. Age yun eh. Pero dati kasi parang may may linear path to stardom eh. Parang ganun. Like, tayo na, mag-apprentice muna ako kay ganito. Tapos, kailangan sumikat niya para next, ako naman sisikat. Men, hindi mo pwedeng unahan yung mga elders mo dati na kung hindi, kunwari, kung TUP ka tapos lower batch ka ni Dex, hindi ka pwedeng sumikat mauna kay Dex. Parang ganun. May pila talaga. May pila sa indus. Na ngayon parang tangin na happy din ako para sa mga bata kasi ngayon mas more of yung trabaho mo lang talaga kung hilaw ka ba or parang magaling ka Hindi, ba. siguro yun na lang yung batayan ngayon eh. Best ako hilaw pa rin ngayon. Ay, magkasama tayo dyan. Sama-sama tayo dyan. Hindi, I mean, siguro sa time nila ngayon, ibang struggle naman. Alam mo kung ano yung mas mahirap. Oo. Kasi, IG Reels. yung mag-edit ng IG Reels. biglang na i-erase mo lahat. Hindi, yung ma-recognize ka ng maaga, tapos, hindi mo pa na-discover kung ano ka talaga. Gets. Totoo yan. Yun yung Ako feeling hanggang kong ngayon struggle yun ako, yan. as bata. Hindi, ako din eh. Hindi, parang awkward nga. Alam mo yung parang millennial ka na parang before internet and after internet. Parang ganun din yung pwesto ko sa art scene eh. Parang before yung, after ako ng mga, before yung, naabot ako pa yung mga pila-pila sa Big and Small. Alam mo yung mga Big and Small pa, di ba? Naabutan ko yun. Tapos ngayon, puro IG Reels naman. Parang nandun ako sa gitna eh. So parang wala akong benefit na nakuha sa parehas. Parang gano'n. So parang... May mga artists sa IG na never mong nakita sa gallery, never mong nakadaupang palad. Pero tangina yung views nila, yung... okay din. Ibang ano din. Ibang monster. Ibang laro din talaga. Ibang laro. Parang iba din yung ano nila eh, scene. Parang, ewan ko, parang kahit isang malaking chunk yung art scene, parang divided siya in slices na parang ma-identify mo pa rin kung anong art scene yung mas may weight or credibility. Pero masasabi ba natin na lahat ng division na yun ay may market? I guess so. Yun nga eh. So basically may sarili silang market. Parang ano lang siya eh. Yung regional division sa art scene. Meron siyang division sa internet na hindi siya spatial. Ay parang mas ano siya, paano ko siya may ganun term, 'di ba? Yeah. Hindi geographic yung division, mas spatial nga. Mas spatial yung division. So parang may kilala kang artist na to na never mo na-meet or hindi siya part ng circle mo pero may sarili siyang market. Parang ganun yung type. Minsan pag nag-scroll ako sa Facebook ng mga artist, never ko na-meet tong artist na to pero ang dami yung shows sa mga gallery na hindi ko alam. So, yun nga eh. Yun nga eh, nakukulong ako sa ano ko eh. Kumbaga, best, in a sense, yung ginagalawan nilang espasyo ay iba na rin eh. Oh.
na, I mean, part na rin tayo nun. Ginagalawan na rin natin. Kumpara dun sa dati na kailangan mo mag-print out, best. Kailangan mo mag-print out ng portfolio mo, kailangan mo submit ng proposal physically doon sa gallery, mag-house to house. Sobrang iba na. Ngayon, siguro for them, pros and cons, positive kasi everyone can see their work. At the same time, kumbaga parang hindi na nila masyadong na-explore kung ano yung possibilities pa. And medyo nagiging dependent na yung art practice sa to please people na numbers makakita. game. Oo. Kumbaga. Yun lang. I thank you. Ang lawak na, no? Damn. Ganon kapag iniisip mo masyado yung sarili mong practice. Kasi, para kami sariling mundo, tapos i-compare mo yung mundo mo dun sa iba ding artist na may kanya ding mundo na ginagalawan. What if sa mundo niya, ikaw yung equivalent niya ng yung level ng ano mo, ng success mo. Tapos hindi mo siya kino-consider na successful. Tapos siya rin, hindi kanya kino-consider. Parang multiverse lang, art multiverse shit. Best, ito isa sa favorite motto ko eh. The grass is always greener on the other side. So, iba yung tinatakbuhan nila, iba yung tinatakbuhan natin. Tumatakbo pa rin tayo dun sa parehas na yon. Hindi natin iintindihan yung ginagalawan nila or may glimpse tayo or kahit pa paano naintindihan natin. Iba yung laro nila, iba yung laro natin dati. So, I mean, may shit sila, may shit tayo. Yung shit natin, puro kashitan lang. iba yung kinakain natin. Di ba? I mean, ganun lang naman. At the end of the day, everybody shits. At the end of the day, tayo ang una't huling kritiko sa ginagawa natin. Kung masaya naman tayo sa ginagawa natin, at masaya tayo sa ginagawa natin at masaya tayo sa output na ginawa natin base dun sa ginagawa natin, everything else, it doesn't matter. Yun lang naman. Yun yung for me. I mean, kaya may nag-exist na bato. Dahil dyan sa mga ganyang comment. May question ako kay Bats. Simula nung nag-masters ka, may nag-iba ba sa work mo or parang may mga ina-apply ka bang iba na doon mo lang natutunan sa masters mo? Tsaka nung nag-masters ba siya, may mga artist ba na bumaba yung tingin ka? Oy, wala. Ikaw mainit ka talaga. Hindi. Ito. Magiging honest ako. Wala akong nilook down na artist. Pero, dumating ako sa point during the initial part, honestly to, magiging honest ako, na kumbaga, dumating ako sa point na sobrang daming feed na information na na-access ko yung mga artworks at that time ng mga contemporaries ko. And nafe-feel ko na medyo supreme yung pakiramdam ko. Pero, parang ang douchebag kasi hindi naman ako ganon. Kumbaga, yung intention ko is for all of my contemporaries, artist friends, na maging mulat at maging critical. Pero, na-realize ko na yung intention ko for them to be critical as well, or yung approach ko, ay nagiging imposing pala ako. Na parang kung ako rin pala in that position, nasasabihan ay parang tayo ng kupal nitong taong to. So, tayo na good for you na naging aware ka na. Honest ako doon. Kasi, pero, honest ako na parang ang tayo ng kupal nito ni Bato parang ganun. Pero ang intention ko lang... Umaten ng mga art shows naka-beret na mga... Hindi, pambarangay. Artist
Nakatsalik. Ay, sorry. Nagtsatsalik ko pala ako. Sorry. Andito siya kanina. Actually. Pero, at that point, ang intention ko lang is for every one of our contemporaries or kung sino man yung mga closest sa akin, dun sa circle ko, ay maging critical din. Mamulat. At makita kung ano yung, gusto ko lang mag-educate. Siguro mali lang yung way ko. Parang hindi ko Pero naman napansin. I'm not sorry. Tangina kung, No, totoo. at that time, kung hindi mo maintindihan, I'm sorry. Hindi para sa'yo. I mean, yung I'm talking about kung noong time na nag-masters ako, ganyan, parang nilook down ba ako. Pero meron ba? Wala. Bes, ito. Hindi, may mga tinitignan ka ba na nababawan ka? Wala. Nababawan. Alam mo bakit? Initial pa lang dun sa studies, meron kaming kay Immanuel Kant to. Teorya. Immanuel Kant. It is not pertaining to art, but it's pertaining to beauty. So may teorya si Immanuel Kant, yung free beauty and dependent beauty. So sinabi ni Immanuel Kant, yung free beauty is very visual. There's nothing beyond dun sa visual na ino-offer nung pyesa. And then there is dependent beauty. Dependent beauty ay yun na yung may mga studies, research. So you take the free beauty to the next level for research and stuff like that. So sabi ni Immanuel Kant, yung mga collectors or yung mga audiences, they are standing on different platforms. Okay. They are viewing, meron silang notions on beauty. So, si collector A that chooses or yung taste niya ay si free beauty, pag tinignan niya si dependent beauty, pangit for him or her. Vice versa. Pero pareha sila na tinitignan yung isang bagay na maganda. So, I mean, yun nga yung sinasabi ko dun sa street art. Best of both worlds ako. Street art graffiti, sinasabi nila mundane lang, nagdudumi, vandalism and stuff. At the same time, gumagawa ako ng works na makulit lang pero wala naman palang, hindi, para pares lang pala. I mean, so yung free beauty and dependent beauty, namulat ako na to gauge works or tumayo ka sa pananaw na maiintindihan mo yung mga iba't ibang estado ng artworks. At lahat nga, yun nga, at this point in time, nandun ako sa point na pinaglalaban ko na lahat ng artworks ay political. Ito ay refleksyon ng bawat artist kung ano yung obserbasyon at kung ano yung kanilang experiences sa buhay. So, yun. So, wala akong nilulook down na artworks, na artists. Maliban ka, joke lang. Pero ang ganda yung idea ng free beauty, pati okay din. Naniniwala ba tayo kay Bato? Oo naman. Lahat na sinasabi ni Bato tama. Nakita ko lang yun sa tabloid, gagi. Top 5 na hindi mo favorite na artist? Si Rin Barrera, Chok Saldivar, Bito, Dennis Bato, top 1 Dennis Bato. Si Gab Lover, number 5. Yun. Top 5. Top 5. Okay. Top 5. Nasagot naman niya. Wala tayong lusot kay Bats. Okay. Nandun tayo sa mark ng honor natin. Thank you kay Bito, Ate Inas. Naubos na yung battery? Hindi. Pwede naman tayo mag-part 2 eh. Kasi parang meron tayong next episode ba? Tatahiin na yun dun sa susunod. Pwede naman ibang topic na rin. Thank you. Bat, salamat, Bat. Wala tayong video ngayong time na to kasi first time nating nagpasalon pa naman ako. Joke lang. Nagpolo pa naman ako. Usually, t-shirt lang ako na Dragon Ball. So,
Tayo na, 2 minutes ba lang full, ano na, what the fuck. Hindi, promise i-upgrade natin yun. Thank you. Chok, salamat. Kamusta lang. Hindi pa nga natin na balikan yung alt na ano eh. Hindi, sa next episode yan. Babalikan natin yung alt. Babalikan natin yung Xavier na walang katao-tao. Ano na ba to? Ang collabo ba? Ano pa babalikan natin? Art fair? Ano ba? Every week? Every week? Hindi, every opportunity. Every opportunity. Medyo ano yun? Hindi kasi ano naman eh, wala naman kami sinusunod na ano. Totoo. Kumbaga, for the love of conversations. Saan ba? Promote na natin para. Record na eh. Saan ba? Hindi ko alam eh. Collabo. Depende kayo rin. Collabo sa mga suking tindahan. YouTube. Bahala na kayo. Pati abangan nyo yung show ni Bito kailan? March 7. Yan na. Sa umpisa pa lang nandun na yung poster. So may deadline ka sa amin ng poster. Lapit na yung show mo Lapit na. Yung sapatos ni Bats pero hindi pa naka-NDA pa ata pero NDA. Hindi yun totoo. Okay, hanggang sa muli, hanggang next episode. Next show, Bats. Kailan next show? March 23 sa MCM. March 23 sa MCM. Yeah. Sa description, nandun lahat yan. So, salamat sa mga nag-guest ngayon. Thank you. Undisclosed location. Ikaw, may next project ka? Maglaba. Okay. Thank you. Thank you sa collabo. Thank you. Thank you.